Samantala, tukoy na ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng grupo sa likod ng defacement ng official websites ng Senado at House of Representatives kamakailan. Matapos maibalik sa normal ang websites, crackdown at apprehension naman laban sa mga hackers ang tinatrabaho ng mga kinauukulan. Bunsod ng mga insidente, nagsanib puwersa na ang CICC at NBI upang paigtingin ang kampanya kontra cybercrimes. Ang iba pang detalye, alamin sa report na ito. Sa loob lamang ng 2 araw, magkasunod na na-deface ang official websites ng Senado at House of Representatives noong June 11 at June 13. Inako ng grupo ng hackers na Nullsec Philippines ang naging cyber attack sa Senate website kung saan kinundinan ng grupo ang malawakang isyu ng korupsyon sa Pilipinas. Batay sa mensaheng ipinost ng grupo sa Senate website ng i-hack ito, iginiit nila na ang korupsyon ay hindi lamang usapin ng ninakaw na pera, kundi pagnanakaw din ng hustisya at tiwala ng mga mamamayan. Habang ang ilan nila nakikinabang sa korupsyon, maraming mga ordinaryo at mahihirap na mga Pilipino ang napagkakaita ng oportunidad at pumapasan sa epekto ng bulok na sistema. Tinulugsari ng grupo ang umano'y pagpapatahimik sa mga gaya nilang kritiko ng gobyerno sa pamamagitan ng pagbubura ng kanilang official pages. Sa kabila nito, nanindigan silang hindi sila tatahimik lang at hindi makakalimot ang mga Pilipino. Sa kabilang banda, kritisismo rin laban sa korupsyon ang nilalaman ng mensahe ng grupong pinaniniwala ang nasa likod ng House website Deface. Ayon sa mga otoridad, pinaniniwala ang hacker ngayon ay ang parehong grupo na nasa likod ng cyber attack sa Kamara noong 2023. Sa kabila ng mga naging cyber attacks, siniguro naman ng Department of Information and Communications Technology na walang anumang mahahalagang data o impormasyon ang nawala o nahack mula sa mga naging insidente. Kasunod ng mga cyber attack incidents, nagsanib puwersa na ang Cybercrime Investigations and Coordinating Center at National Bureau of Investigation para sa pagpapaigting ng kampanya kontra cybercrime activities at mapatatag ang cyber defense system ng bansa. Sa Memorandum of Agreement signing sa pagitan ng dalawang ahensya, binigyang diin ni CICC Undersecretary Renato Aboy Paraiso na marami pang hamon na kinaharap ang Pilipinas pagdating sa cybersecurity issues, kabilang na ang mga umaabuso sa paggamit ng teknolohiya. Bukod sa cybercrime crackdown, layon din ng kasunduan na palakasin ang information drive para sa cybersecurity awareness at digital literacy upang makaiwas ang publiko sa pagiging biktima ng online crimes. Masaya ho kami sa CICC kasama ang iba pang law enforcement agencies na makita na mas marami ng Pilipino ang natututo kung paano umiwas at tumugon sa online crime. Pero hindi ito dahilan para maging kampante ho ang ating pamahalaan. Kaya kahit marami na rin tayong nagawa sa laban na ito, inaamin natin na marami pa ring hamon na kailangan tugunan upang tuluyang mapigilan ang mga masasamang loob na patuloy na umaabuso sa teknolohiya. Ika nga, malayo na pero malayo pa rin. Dahil dito napagpasya ng CICC na bigyan panangipin ang pagpapatupad ng ating mandato sa pamamagitan ng isang kasunduan sa ating National Bureau of Investigation kung saan opisyal ng magsasanib puwersa ang ating mga ahensya para supuin ang paggamit ng Information and Communications Technology para sa iligal at mapanlinlang na gawain. Sa parehong MOA signing, kinumpirma ng mga cybersecurity agencies na tukoyan nila ang mga grupong nasa likod ng defacement ng website ng Senado at House of Representatives. Anila, tinitingnan ng mga ahensya ang mga usual suspects sa mga ganitong insidente at nabumuo na ng sistema upang direktang matukoy ang mga hackers. Iba, may identification kami na magkakaiba, but we have identified all of them already. Isang grupo sila pero iba-ibang tao. Muli ring siniguro ni Paraiso na wala ring nakuha ang anumang mahalaga o sensitibong impormasyon mula sa naging pag-atake. Para sa EuroTV News, Mia Layagin, sumasaludo sa bawat Pilipino.